Energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! Same, pero iba. Iba talaga dahil November 3 na, mga pangga. Hindi ba? Kamusta naman yung mga nagbakasyon? Ubus na ang pera nyo, diba? Pag kala nyo makabakasyon kayo, parang hindi darating ang Disyembre no? Nag-undas lang, nagbakasyon grande. Tapos pagdating na naman ng Disyembre, diba? Ngangers. Sabihin na, walang pera, walang ganito. Bakasyon pa more. Diba? Diba sa bagay, trip nyo yan diba? Kanya-kanya trip lang din yan. Anyways, ngayon patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo diba? Sabi ko nga same pero iba dahil ako ngayon ay mag-isa. Dahil ang aking partner ngayon ay nasa San Simon. Diba? Nagtatagpas ng talahib. Nagtatagpas ng talahib. Diba? Na nakakaloka sa kanyang farm. May farm! Iba ng Doña Cora. Nakakaloka yan. Well, anyways, eto na ang baklita sa woo! Ay, ang taas ng enerhiya. Saan nanggagaling yan? Because of MX3. Ay, syempre, doon na tayo sa tunay, natural at original. MX3 na nakakaloka. Itias, kamusta naman? Diba? Parang ang sarap bumiyahe ngayon. Ang daming natutuwa. At alam niyo ba ang mensahe ng mga naiwan sa Metro Manila? Sana wag na magbalikan yung mga nagbakasyon. Diba? Napipil mo ngayon. Kahit may pasok ang luwag ng kalye, diba? Mag-iingat ka, Lensing. Pero eto na ang dapat mag-ingat ngayon. Dahil nga itong si Rendon Labrador ay pinag-iisipan na ng PNP. Diba? PNP na ang kalaban ngayon. Na tuluyan ng ipaban or ipatanggal ang kanyang social media account. Dahil nga sa ginawa nitong iskandalo noong October 20, ayan, so nakikita nyo sa ating larawan ang ginawang raid sa di umano pa lamang na tinuturong opisina ng mga nang-i-scam daw. Na alam mo yon, talaga nga naman itong si Rendon Labrador nang sumama sa operatiba or sa operasyon ng PNP na isinagawa last October 20 ay kanyang ibinulalas, ang kanyang ibinulgar ang mga mukha ng mga alleged suspect pa lamang, diba? Yan yung mga protocol na dapat pang pag-aralan siguro ni Rendon Labrador, hindi yung basta-basta dahil unang-una nasibak sa puwesto ang PNP ACG spokesperson na si Michelle Sabino dahil sa kagagawan nga nitong si Rendon Labrador. Sinibak sa pwesto dahil nga kumbaga parang alam mo yun, pinayagan yan ganito, may mga nalabag na protocol. And which is true dahil napag-usapan natin to ng mga previous weeks, diba? Na may mga nilabag na dito mga protocol tulad na lang ng pagpapakita ni Rendon ng mga mukha ng mga alleged suspect, diba? Na alam mo yun, until proven guilty, tsaka mo pa lang silang actually kahit minsan guilty pa nga, hindi pa nga pa pwedeng basta-basta dahil nasa batas yan, diba? Kaya nga naman pinag-iisipan na mismo ng buong sangkapulisan ang alam mo yun, kung ano nga ba pwede nilang gawing hakbang or alam mo yun parusa. Hindi ko alam kung parusa ba or siguro penalty, mga ganyan. Penalty? Ano ito? MMDA, gano'n na nakakaloka. Hindi, siguro sanction. Yun yung best word doon na pwedeng ipataw dito kay Rendon Labrador. Hindi ba? Kasi nga syempre, hindi biro yung operasyon ng PNP katulad ng pagre-raid ng mga ganong klaseng eksena. Kasi nga parang kumbaga ang dinadahilan ni Rendon ay kumbaga kinopya niya lamang yung kanyang peg sa kanyang social media platform, yung ginagawa nila ni Briha na alam mo yun, yung panghuhuli paninita sa kalye na yun kasi ang pinupunto niya na bakit daw yung iba naman tulad na lang ni Nebriha na pag nanghuhuli sa dan pinakikita yung mukha ng kanyang mga hinuhuli, nakipagdiskusyon, diba? So parang ganun din naman daw yung kanya naging peg. So parang sinasabi nga, bakit parang may mali? May mali talaga. Lalo pat may nasibak sa pwesto, hindi ba? Maraming naawa
'Diba, na sa kalagayan nitong PNP-ACG or Anti-Cybercrime Group spokesperson na si Michelle Sabino. Pero pero dapat inalam din niya yung kanyang sinumpaang tungkulin na protektahan na ang ang lahat. Diba? Hindi lang yung basta makahuli sa mga operatiba. Siguro masyado lang din sila na excite sa mga ganyang aspeto. Kaya nga siguro dapat magkaroon ng seminar para sa mga vloggers na sumasama sa mga masiselang operasyon ng ng ating kapulisan, dahil dapat alam nila kung ano yung mga hindi dapat ipakita, kung ano dapat lang i-cover, ano dapat ang ilabas, ano dapat ang sabihin, diba? Yan ang mga dapat na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Nakakaloka yan. But anyways, good luck na lang din sa kanya kasi ngayon, ang kalaban na ni Rendon ang PNP na, diba? So hindi na ang MTRCB. Kung hindi na rin si Meme Vice. Kung hindi ang Philippine National Police na, diba? Kasi hindi nga daw natuwa ang kanilang ahensya, ang kanilang tanggapan sa nangyaring iskandalong ito, lalo pat sila ang natuturong may pagkukulang sa naturang operasyon. Nakakalok. Good luck, Rendon. Nakakaloka, diba? Anyways, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik, isang matigbong chika na naman namin tungkol sa usaping hiwalayan. Kung sino man yan ay sama-sama natin yung pakatutukan sa ating pagbabalik. Muli po ako si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, kami pa rin ang Baglitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo